Odessa? Odessa? Ate! Aray ko! Ang sakit-sakit Odessa? ng tiyan ko! Odessa? 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 Bakit? Masakit na naman? Ang sakit-sakit na naman. Hindi ko na kaya, Tama na, tama ate. na. Ano ba kasing ginawa mo? Wala akong ginawa. Naglaro lang ako sa likod ng school namin. Hayaan mo, hayaan mo. Nakapag-ipon naman na ako ng pera pampagamot mo. Ano umiyak? Hindi ko na kaya. Ito ba yung masakit? Opo. Ate. Hayaan mo. Gagawa si ate ng paraan. Ha? Huwag ka na umiyak. Hindi ka na. Ate. Ate. Huwag ka na umiyak. Tama na. Odessa, tama na. Diyos ko. Parang awa niyo na. Pagalingin niyo ang kapatid ko. Parang awa niyo na. Gusto namang mga batang to, ang kalat-kalat. Oh, Jessa, kumusta naman yung kapatid mo? Narinig ko, umiiyak na naman kagabi ah. Uy, Jessa! Jessa! Ano ba, Marites? Ano problema mo? Ba't ganyan yung itsura mo? Yun nga, di ba? Ilang araw nung sumasakit yung tiyan ng kapatid ko. Oh, sabi ko sa inyo, pumunta na kayo ng hospital eh. Malapit lang yun dito. Alam mo naman, di ba? Wala ka ng pera. At saka kulang yung kinikita ko kay Auntie Beth. Tapos ganoon pa si Kuya. Siya, may kilala akong manggagamot sa kabilang barangay. Subukan niyo dun. Baka mapagaling niya yung kapatid mo. Napagaling niya nga yung anak ni Kumaring Nati eh. Tsaka, di malaki ang bayad dun. Eh, sino yun? Si Tata Venancio? Oh. O sige, susubukan namin. O, sige, sige. Okay lang. Ito ba yung sinasabi lang bahay ni Lolo Venancio? Halika na. Tata Venancio? Magandang araw po, Tata Venancio. Halika kayo, upo ka rito. Halika na. Upo mo dyan. Tata Venancio, ilang araw na po kasing sumasakit ang tiyan ng kapatid ko. Galing po siya sa eskwelahan kahapon. Iyak po siya ng iyak dahil masakit raw po ang tiyan niya. Sana po matulungan niyo po kami. Ihanap ang laruan ng laman looban ng kapatid mo. Lahat tayo ay nagmula sa lupa kaya kainin mo ito upang makontra ang sakit mo. Kunin mo ito kahit mo araw-araw. Pag hindi pa gumaling, mas mabuti pa ipa-check up mo sa doktor. Salamat po, Lolo Venancio. Mamaya, bumalik kayo sa likod ng eskwelahan at magsabol ka ng kaunting bigas.
Odessa, masakit pa rin ba? Pinapahid mo pa rin ba yung binigay sa atin ni Lolo Venancio na gamot? Oo, ate. Pansamantalang nawawala yung sakit pero bumabalik pa rin. Ipaubos na pala to eh. Halika nga, tignan natin. Tama na. Jessa? Saglit ka. Jessa? Oh, tita, naparito po kayo. O Iha, napansin ko 3 araw ka nang hindi pumupunta sa bahay. Bakit? Anong problema? Pasensya na po, tita. Kung itong nakaraang linggo, hindi na ako nakapagtrabaho sa inyo. Hala? Bakit? Anong nangyari sa kanya? Sakit O Jessa, bakit? Jessa, bakit hindi mo sinasabing nagkakasakit na pala ang kapatid mo? Sa totoo lang po, tita, nahihiya na po kasi ako sa inyo. Simula pa noon, sinusuportahan niya na kami. Pero pinatingin na po namin siya sa albularyo. Yun nga lang po, hindi pa rin po siya gumagaling. Hay nako, Jessa. Halika na, dalhin natin siya sa doktor. Magandang araw! Magandang araw po. Iha, base sa mga pagsusuri, matagal nang may sakit na ulcer ang kapatid mo. Ulcer? Oo, dapat pina-check up nyo na siya nung nararamdaman niya na yung pananakit ng tiyan, pagsusuka, at pagdudumi ng dugo. Naku, Dok. Inuna kasi nilang idala ang batang ito sa albularyo. Yan tuloy, mukhang mas lumala pa ang lagay niya. Ay ma'am, huwag niyo naman pong malitin ang mga albularyo. Sa katunayan nga, ang mga ibinibigay nilang halamang gamot ay maaaring paunang lunas sa mga sakit. Opo, Dok. Talagang pansamantalang pinagaling ng langis ni Lolo Venancio ang sakit ni Odessa. Diba? Ano ulit yun? Venancio? Kilala niyo po? Iha, tatay ko yun. Ang tradisyon na panggagamot ay minana pa ng tatay ko sa mga ninuno niya. Paano po yun, Dok? Hindi po ba kayo nagkakasalungat sa panggagamot? Yan ang tanong ng karamihan. Pero Iha, it's just a matter of respect. Respeto. Hindi mo na kailangan pumili pa sa dalawang larangan kung pwede naman itong pagsalubungin, hindi ba? Tulad namin. Pwede pala yun? Kaya pala, sinasabi ni Lolo Venancio na mas maganda magpakonsulta na lang kami sa doktor. Oo, at saka ito pa, may mga sakit na dapat inugali para gumaling. Yan ang turo sa akin ni Tata Venancio at kailangan mo rin ng paniniwala sa Panginoon para gumaling ka. O ito, yan na yung resulta na kailangan ng kapatid mo. Magpagaling ka, Iha. Salamat po, Dok. Pala, Tita Beth. Ang pasasalamat talaga namin sa'yo ni Odessa. Dahil simula pa noon, sinusuportahan mo na kami. Kung gusto niyo po, ipaglalaba ko na lang po kayo matapos ko magtrabaho sa pansitan. Ay nako, Jessa. Para ka namang naiiba sa amin. Noon pa lamang bata ka, napakabait mo na. Kaya sa ganitong paraan man lang matulungan ko kayo magkakapatid. O ikaw, Odessa, inumin mo yung gamot mo ha, at huwag ka nang nagpapalipas ng gutom. Tsaka pag wala kayong makain sa bahay niyo, punta ka lang dito sa bahay. Salamat po, Ate Beth. God bless you po. Maraming salamat po ulit, Tita. Sige po, pauna na kami. Sige, mag-iingat kayo. Sige po. Diyos ko, sa hirap ng aking mga problema, nagpapasalamat ako dahil matibay akong nakabigkis sa inyo. Salamat po sa albularyo at doktor na inyong kasangkapan upang maibalik ang sigla ng aking kapatid. Iminulat ako nito na ang bawat isa'y magkakaiba nga ng paraan. Ngunit may iisang mithiin. Ang kailangan lang ay magtiwala. Mabuti na lang at naniwala ako. Sa buhay, maaari nating itanong sa ating sarili, matibay kaya tayong nakabigkis sa Diyos? Sa paraan na nakikita ang ating pananampalataya? Kapag naharap tayo sa mahihirap na problema, dapat muna nating hangarin ang patnubay ng Diyos. Kailangan natin ng matinding paniniwala.